Narinig niyo na ba ang kwentong Rihawani? Para sa araw na ito ang ating tatalakayin. Makinig ng mabuti mga bata. Sa isang kagubatang maraming bundok sa isang lugar ng marugpo, isang liblib na puok, ang mga naninirahan doon ay may pinaniniwala ang isang diyosa o diwata ng puting usa. Ito ang kwento ng kanilang mga ninuno na unang nanirahan doon. Ang Diyos raw na ito ay tinatawag na Rihawani. Kung minsan ay nagpapalit daw ito ng anyo bilang isa ring puting usa. Ang mga naninirahan sa liblib na puok na ito ay ingat at takot na magawi o malaglag sa kagubatan na pinanahanan ni Rihawani, kahit alam nilang dito sila maraming makukuhang mga bagay na maaari nilang magamit o mapagkakitaan. Sang-ayon sa kanila, may nakakita na raw kay Rihawani. Dalawa sa mga tauhang naninirahan din doon. Minsan daw, nang maligaw ito sa pangunguha ng mga kahoy at prutas, ay napadako ito sa puok ni Rihawani. Nakita raw at nasumpungan nito ang diyosa habang nakikipag-usap sa ilang mga usang puti na nasa kanyang paligid. Alam niyo ba? Nakita namin ang Diyos na si Rihawani. Talaga ba? Isang araw ay may mga dayuhan na dumating doon na ang pakay ay mangaso o mamaril ng hayop gubat. Nagtanong ito kung saang gubat ang maraming hayop na maaaring puntahan. Saan po ba makikita ang kagubatan na may maraming usa? Doon sa buok na iyon. Ngunit ito ay pinagbabawal dahil mayroong Diyosa na nangangalang Rihawani na kinakatakutan ito ng mga mamamayan. Itinuro nila ang gubat ngunit isinalaysay rin ang kasaysayan nito sa pinanahanan ni Rihawani. Itinagubilin ding huwag ibiging puntahan ang puok na iyon. Para sa ikatitiyak ng lakad ay ipinagsama ang mga tagagabay at lumisan ang mga ito patungo sa gubat na pupuntahan. Napagkasunduan ng mga itong maghiwa-hiwalay at magkikita na lamang sa isang lugar sa dakong hapon. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ang isa sa mga nagka-interes na dumako sa gubat na pinanahanan ni Rihawani. Hindi nito pinakinggan ang tagubilin ng nakakatanda sa lugar na iyon. Nang makasapit na ito sa dakong itaas ng bundok ay naglalakad-lakad naman at nagsipat-sipat ng mapapatay na hayop. Napansin niya ang isang pangkat ng mapuputing usa. Nang maramdaman ng mga hayop na may tao, nabulabog ang mga ito at tatakbuhang papalayo. Hinabol ng mga ngaso ang isang puting usa at tinangkang patayin ito. Ngunit wala siyang napatay hanggang sa makita nito sa dakong kadawagan ng gubat. Agad ay nasinta at pinatay ito. Tinamaan ng puting usa sa binti at hindi na makatakbo. At nang lalapitan na sana ng mga ngaso ang puting usa ay may biglang sumulpot sa likuran nito. At ito ay si Rihawani. Sinumbatan ni Rihawani ang mga ngaso. Sa ginawang iyon ng dayuhan, umusal ng sumpa ang diwata at ang lalaki ay naging isang puting usa at mapabilang na sa mga alagad ni Rihawani. Yatay mo ang isa sa mga alaga ko. Nararapat lang sa iyo na maging isa ka sa kanila habang buhay. Nang dakong hapon na, hinanap ito ng mga kasamahan. Tinawag ng tinawag ang pangalan nito ngunit walang sumasagot. Napaghinuna na lamang ng lahat lalo na ang kasamang gabay na sinuway nito marahil ang tagubilin. Tuloy na bilang sa sumpa ni Rihawani. Mula noon, bukod sa naging aral na sa mga nandoon ang pangyayaring iyon, ay pinangalagaan na ng mga ngaso ang dakong iyon ng kagubatan. Ang